Okay? Ano bang ibig sabihin ng watching? Pastor, ano bang ibig sabihin ng watching na yan? Manonood ba ako during prayer? Anong papanoorin ko? So, ibig sabihin itong watching na ito is to be awake. Dapat gising ka. At kadalasan, lalo na kapag nagpe-prayer vigil tayo, di ba? Tapos madaling araw yung schedule mo, ang hirap maging awake eh. Di ba? Sino naranasan na madaling araw ka? So, mga 12, 1, 2, 3, yung kasarapan ng tulog, tapos yun yung schedule mo ng prayer. Di ba? Ang hirap niyang gisingin yung sarili. Kaya nga, naalala ko nun si Pastor Gilbert, kapag madaling araw, prayer vigil, pagka madaling araw, ang ginagawa niyo, pa nagpe-pray siya, naglalakad siya. Okay, naglalakad siya habang nagpe-pray. Bakit? Para magising, di ba? Kasi pagka nakaluhod ka lang ganyan, tapos halimbawa, merong unan dito, di ba? Yung una, yung siko mo lang yun nandun sa unan, maya-maya, yung ulo mo na nakaganon ka. Di ba? Okay? Kaya nga, kailangan, we need to be awake. So, hindi lamang physically, but also mentally and spiritually awake. It means we are to be vigilant, mapagbantay. Si Brother Nonito, di ba? Brother Nonito, dati, ikaw ay nagwo-work as a security guard. Pag ikaw ay isang security guard, you need to be vigilant, mapagbantay. Okay? Naalala ko noon, merong isang security guard na nakatulog siya sa duty. Kasi ang nangyari, yung baril niya, kinuha. Paggising niya, wala na. Okay? Hindi naging vigilant. But dito sa aspect ng prayer na ito, kinakailangan nating maging gising. Kailangan nating maging mapagbantay. Sa dictionary, ang ibig sabihin ng watching is keeping awake in order to guard. Okay? Keeping awake. Nananatili kang gising para makapagbantay. Ay isa pang ibig sabihin nito ay close observation. Nag-o-observe ka. Mahirap mag-observe ng inaantok. Okay? Kailangan gising. Or, yung isa pang definition, to be on the alert. Nabalitaan nyo ba yung nangyari nung isang araw? Diba? May mga tauhan ng NBI pumunta sa Senate. Nabalitaan nyo yan? Balitaan nyo? Diba? Oh. Okay? Lahat sila na-alerto. Okay? Nakita niyo yung video ni Senator Bato. Di ba? Nakita niyo? Okay? Alerto yung mga tauhan na NBI. Alerto din yung mga officers doon sa Senate. Okay? Naghabulan. Nagkagulo doon. Okay? To be on the alert. Yan ang ibig sabihin ng watching. At kapag ito'y ginamit sa scriptures, ang ibig sabihin nito, tayong mga mananampalataya, dapat tayo ay gising spiritually. Okay? Kaya nga may verse dun sa Bible sinasabi, awake thou that sleepest. Kasi may mga mananampalataya na tulog na spiritually. Tulog. Okay? Pagkatulog, walang activity. Pero kailangan gisingin. Spiritually, and to keep guard. Ang Panginoon, binanggit yan sa Matthew 26, nabasa natin. Si Apostle Paul, kinonekta niya yung watching with prayer. Kinonekta din niya sa Colossians 4 verse 2. Buksan niyo yung Bibles niyo sa Colossians chapter 4, verse number 2. Colossians chapter 4, verse number 2. Ano sabi dyan? Continue in prayer. Kaya mga kapatid, tuloy lang tayo sa pag-pray. Amen? Okay? Kung ikaw ay may na-miss na day, halimbawa, kanina hindi ka nakapag-pray. Okay? Huwag kang masyado maging hard sa iyong sarili na, hindi ako nakapag-pray. Ayoko na mag-pray bukas. Hindi. Kung hindi ka nakapag-pray kanina, bukas ituloy mo ulit. Amen? Continue in prayer. Huwag mong hayaan na ma-discourage ka. Yan ang gagawin talaga ng kaaway. At kapag hindi ka naging mapagbantay, yung na-miss mo na isang araw, gagamitin ni Satan yan. Bubulong si Satan sa iyo, babatuhan ka ni Satan ng ganito. Hindi ka nakapag-pray, wala ka na. Okay? Ni-let down mo na ang Diyos, di ba? Pero, okay?
Kung na-realize natin yung ating pagkukulang, umapit tayo sa Panginoon, humingi tayo ng tawad, and then gawin natin. Amen? Hello? Okay? May mga Kristiyano kasi na kapag hindi na nila nagawa, ayoko na. Hindi. Balik tayo. Amen? Okay? Continue in prayer and watch in the same with thanksgiving. So, nandun yung element ng watching. Ginamit din ni Peter itong word na ito. Okay? Although ang word na ginamit is vigilant. 1 Peter chapter 5. 1 Peter chapter 5 verse 8. 1 Peter 5:8. Ano sabi diyan? Be sober. At ano yung next na word? Nakita niyo na ba? 1 Peter chapter 5 verse number 8. Ano sabi diyan? Be sober. Be vigilant. Ano ibig sabihin ng vigilant? To be awake. To be on guard. Because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking him whom he may devour. At kapag ang isang Kristiyano natutulog spiritually, makikita ni Satan, may mabibiktima siya. Why? Because there are Christians na spiritually sleeping. Hindi awake, hindi alert. Kaya, pag umatake si Satan, natatalo. So, para tayo ay magkaroon ng effective prayer, we must be mentally and spiritually alert and vigilant. Okay? Mahalaga, meron tayong spirit of watchfulness. Ma-develop sa atin itong spirit of watchfulness during prayer time. Dahil, kahit mag-uumpisa ka palang mag-pray, si Satan, gusto kanya nang ihinder, gusto kanya nang pigilan para ikaw ay makapag-pray effectively. Anong gagawin ni Satan? Aalisin niya yung ating isip sa mga bagay na dapat nating ipag-pray. Okay? Naranasan niyo na ba yung nagpe-pray ka? Kasi pag nag-pray tayo, dapat specific eh. Diba? So, pag nagpe-pray mo yung mga kaibigan mo specifically, Lord, nilalapit ko po si Iko. Bigyan mo po siya ng good health, bigyan mo po siya ng pang-camp, tulungan niyo po siya sa pagsosong leading niya, di ba? Specific. Tapos pagdating doon sa ibang mga kaibigan, si Kurt, si G. Franz, bless mo po sila. Di ba? Minsan, matetempt tayo na ganyan, and kapag nakaramdam ka, ito mga kapatid, pag nakaramdam ka na parang gusto mong madaliin yung prayer, pag-atake yan ng kaaway. Because for our prayers to be effective, of course, kailangan ma-confess natin yung ating sin. Kailangan tama yung focus natin during prayer, ang focus natin sa Panginoon. Pero kinakailangan malabanan natin yung temptation na i-generalize na lang natin. Lahat po ng members ng Bethel Baptist Church, i-bless niyo po sila. Diba? Pero mas maganda yung specific. Specific. Maisa-isa. Okay? Kaya nga, meron tayong prayer list dun sa ating prayer closet. May link doon eh. May link. Kung may prayer request ka, i-click mo yon, ilagay mo yung pangalan mo, tas yung mga prayer request para maisama natin sa prayer. Okay? So, kung may mga prayer request kayo, okay? Kung nahihiya kayong i-post dun sa prayer closet natin, may link dun sa Google Forms. Okay? Para iis-isahan na lang lahat ng mga prayer request natin. Okay? So, aatake si Satan, andyan yung fiery darts ni Satan, kung ano-anong maiisip mo. Naranasan mo na rin during prayer time, habang nagpe-pray ka, may pumapasok sa isipan mo na nagdi-distract sa'yo. Aba, si Satan yun. Sinusubukan kanyang i-distract. Di ba? Naalala mo, hindi mo patapos yung isang episode nung pinapanood mo. Mga pala, di ko patapos. Pinanood mo na, hindi mo na tinapos yung prayer mo. Di ba? So, may mga ganyang pagkakataon at kailangan ma-develop sa atin itong watchfulness. Okay? At huwag nating madaliin yung prayer natin. So, paano ba natin ito gagawin? How can we watch and pray? How can we pray effectively? By watching. So, letter A, we must stay spiritually aware of specific needs. Okay?
We are to stay spiritually aware of specific needs. Pansinin niyo yung mga nakalagay dyan, mga kapatid. Specific. Narinig nyo kanina, may mga nag-share ng kanilang prayer requests. Okay? Ilapit natin yun sa Panginoon, specific. Okay? Hindi yung, Lord, lahat ng needs nila, ibigay mo po. Mas maganda, specific. Naunawaan po natin? Yan. Pag nag-pray tayo, specific. Para pag sinagot ng Panginoon, hindi ka magtatampo. Okay? Nag-pray ka lang, Lord, bigyan mo po ako ng asawa. Tapos nung binigay ng Panginoon, Lord, bakit gaman ganito itsura? Hindi, specify mo sa Panginoon kung ano itsura, hindi ba? Okay? Okay? So, si Sister, ba't tumataas kilay mo, Sister Dang? Okay? Nagpe-pray ka na ba? Okay? So, specific. Kailangan specific yung ating prayer. Kaya nga, sa pagkakataon na ito, mga kapatid, during this watching time, during our prayer, malaki yung ginagampanan dito ng mga prayer letters ng mga missionary. Okay? So kaya kanina meron tayong mga missionary letters. So every Wednesday meron tayong missionary letters sa bawat group na para maipag-pray yung mga needs nila. Or kapag isi-send ko na din doon sa mga group chat natin, isi-send ko doon yung mga prayer letter para pwede nyo ma-open, mabasa nyo, para mabasa nyo din yung mga reports, yung mga thanksgivings nila, and then yung mga prayer requests ng mga missionaries. Okay? Kapag prayer meeting, magdala ka ng papel, magdala ka ng ballpen. Anong gagawin mo? Isulat mo yung mga prayer requests ng mga kapatiran natin. So mas madali na nga ngayon. Meron tayong mga group chat, meron tayong Google Forms para doon mo na lang ilalagay yung prayer request at doon natin mababasa at mapagpe-pray natin specifically. So sama din pala natin sa prayer si Sister Bernadette. Okay? So sa Sunday, lilipad siya. Papunta ng saan ba siya pupunta? Sa Dumaguete. Okay? Pag-pray natin dahil meron din silang gagawing outreach sa mga bata. Okay? So, hindi ka magsa-start ng church, ha? Okay? Outreach. Tapos, i-channel sa isang Baptist church doon. So, alalahanin natin, our prayers should be specific. At, nangangahulugan yan na dapat alerto din tayo dun sa mga pangangailangan ng iba. Okay? Pangangailangan ng mga kapatiran natin, pangangailangan ng mga local and foreign missionaries natin. We are to stay spiritually aware of specific needs. Okay? Gusto ba nating maka-experience ng mga answered prayer requests? Then, we need to apply itong letter A na ito. Stay spiritually aware of specific needs. Letter B. Mabilis lang tayo, ha? Okay? Dahil 7:49 na. Letter B. Stay informed concerning the news of the day. Yan. Kaya mahalaga dito yung alam nyo rin yung nangyayari sa bansa natin at sa buong mundo. Okay? Sino sa inyo alam nyo kung ano yung nangyayari sa mundo ngayon? Okay? Sino sa inyo alam mo yung nangyayari sa bansa natin? Okay? Sino yung alam mo yung buhay ng kapitbahay mo? Diba? Iba, walang alam dun sa mga nangyayari sa bansa, pero yung buhay nung kapitbahay yung alam. But mga kapatid, kailangan informed din tayo. Kailangan alam din natin yung mga nangyayari. Why? Because those are specific prayer points. Yung mga nangyayari. May crisis, mga kapatid. Okay? May crisis. Mataas pa rin yung presyo ng gas, diesel, lalo na yung unleaded, di ba? Ang taas ng unleaded, tumaas ng 4 pesos. Although yung diesel bumaba na. Okay? Salamat sa mga naka-diesel. Okay, yung mga sasakyan ay diesel, pero may crisis pa rin. May mga nagbabadyang digmaan, may mga wars, may rumors of wars, may mga kaguluhan. Okay? But yung mga mababasa natin sa radyo, may nagbabasa ba kayo sa radyo? Ay, dyaryo. Okay? Babasa tuloy sa radyo. May radyo pa ba ngayon? Eh, meron pa naman, di ba? Okay? Yung nababasa nyo sa dyaryo, may dyaryo pa ba?
Parang wala na, no? Okay? Yung Philippine Star, yung Daily Inquirer, okay? Yung telebisyon. Sino sa inyo nakakapanood ka pa ng balita sa telebisyon? Okay? TV Patrol, di ba? GMA News, TV, ano yung sa TV5, di ba? Okay? So may mga balita. Makinig ka doon. Makinig ka. Baka magulat yung mga magulang ng mga young people na, ba't nanonood ka ng balita? Di ba cartoons ang gusto mong panoorin? Di ba ang gusto mong panoorin, Encantadia? Bakit balita yung pinapanood mo? Naghahanap po ako ng maipagpe-pray. Opo? Okay? So, bakit? We are to pray, we are to intercede para sa sanlibutan. Naunawa nyo? Para maipag-pray mo, halimbawa, merong naging gulo sa isang bansa, o maisama mo sa prayer na tulungan yung mga tao doon sa bansa na yun na naka-experience ng mga sakuna, naka-experience ng mga gera. So mga kapatid, kailangan updated tayo. Di ba? Lalo na sa social media, no? Updated tayo dyan di ba? Updated kayo dyan. So, meron kayo mga bagay na maipagpe-pray pag nalaman nyo yung mga balitang yan. Bakit? Mahalaga ito dahil ang commission ng Panginoon, yung Great Commission, is for us to go into all the world. At, sinabi ng Panginoon, pray ye therefore the Lord of the harvest that He will send forth laborers for His harvest. Okay? That's why we are to stay awake. We are to be watchful. Para pagka nalaman natin itong mga bagay nito, maisama natin sa prayer at makita natin kumilos ang Panginoon sa mga pangyayaring ito. At kumilos siya sa buhay ng mga tao. Okay? So, nakalagay dyan, under letter B, ask God to refresh our minds concerning current events and how they may impact the work of God. So, halimbawa, may kaguluhan doon. O anong pwede mong ipag-pray? Pag-pray mo na, ingatan yung mga mananampalataya doon sa lugar na yan. Halimbawa, doon sa Middle East, nung February, March, okay? April, may kaguluhan. Ipag-pray mo yung mga mananampalataya doon, ingatan ng Panginoon. Yung mga churches, ingatan sila. At wag tumigil sa pag-share ng gospel yung mga mananampalataya. Na kahit merong ganong kaguluhan, ay patuloy pa rin na merong maligtas. Mga bagay na maaari nating ipanalangin. Okay? So, stay informed concerning the news of the day. And letter C, at ito na yung pangatlo at huli. Ask for the Holy Spirit's leadership in our prayers. Okay? That's why we are to pray in the Spirit. So, if we are praying in the Spirit, magagawa nating mag-watch. Magiging alerto tayo. Why? Because tayo ay pinapangunahan ng banal na Espiritu. Huwag sana nating isipin mga kapatid na ako ang magdidirect ng prayer na ito. No. It is the Holy Spirit leading us. And if it is not the Holy Spirit leading us in prayer, then that prayer will not be effective. Hindi ba effective yan? Okay? At pag hindi effective yan, hindi papakinggan ng Panginoon. Wala magiging kasagutan dyan. Kaya kapag nag-pray ka ng ganyan, selfish prayer, ano mangyayari? Pag hindi sinagot, hindi sinagot ng Diyos yung panalangin ko. Paano sasagutin? Selfish naman yung panalangin na yan. So, kapag nagpe-pray tayo, we must ask for the Holy Spirit's leadership. Okay? We must ask for the guidance of the Holy Spirit during our prayer time. Number 1, ano sabi dyan? Without the Holy Spirit guiding us, effectiveness in prayer is an impossibility. Imposible na maging effective ang prayer. Para ka lang nag-pray, tapos alam niyo yung biruan na pag may nag-pray, kakain, di ba? Tapos nag-pray, sabi, Brad, yung prayer mo hanggang dyan lang. Hanggang kisame lang daw. Di ba? Although biruan lang yun, pero alam nyo, kapag hindi guided ng Holy Spirit ang prayer natin, if we are not led by the Spirit during prayer, mga kapatid, yung prayer natin hanggang dito lang talaga sa kisame. Kaya kailangan guided tayo ng Holy Spirit. We are led by the Spirit of God.
At 2 beses sa scriptures, pinakita sa atin itong admonishment na ito to pray in the Spirit. Makikita natin yan sa Ephesians chapter 6. Buksan niyo yung Bibles niyo sa Ephesians chapter 6, verse 18. Yung isa nandun sa Jude 20. Ephesians chapter 6, verse 18. Anong sabi dyan? Praying always with all prayer and supplication in the Spirit. Okay? When we pray, when we supplicate, it must be in the Spirit. Mahalaga ito, mga kapatid. At tignan nyo doon sa Jude 20. Bago mag-revelation yan. Jude 20. Anong sabi dyan? But ye, beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. Mga kapatid, kailangan tayo mag-pray in the Spirit. Why? Ano ba yung mga reasons? Bakit kailangan led by the Spirit tayo? When we pray, we must pray in the Spirit. Because the Holy Spirit, nakalagay dyan sa number 3, He is our prayer partner. Okay? He is our prayer partner. Nakakasunod ba kayo? Okay? The Holy Spirit is our prayer partner. Parang kanina, nung nag-pray, yung iba, nung nag-pray, may partner. Di ba? Pero alam nyo, kapag nagpe-pray tayo, okay, we must pray with the Spirit, in the Spirit, because He is our prayer partner. Paano natin malalaman yan? Saan natin makikita sa Bible yan? Romans chapter 8. Romans chapter 8, verse 26 and 27. Okay? The Holy Spirit, okay, is indwelling us, and He is indwelling us as our intercessor. Okay? Si Jesus Christ, okay, intercessor natin siya with the Father. Pero, meron pa isang nag-i-intercede para sa atin, the Holy Spirit. Ano sabi dyan sa verse 26 ng Romans chapter 8? Likewise, the Spirit also helpeth our infirmities. So, saan tayo tinutulungan ng Holy Spirit? For we know not what we should pray for as we ought. Hindi natin alam kung ano yung pagpe-pray natin. Kung hindi tayo guided ng Holy Spirit, hindi natin alam kung ano yung dapat nating ipag-pray. Marahil, meron ka sa isip mo, okay, na dapat ipag-pray. Pero, hindi natin alam kung ano talaga ang dapat nating ipag-pray without the guidance of the Holy Spirit. Ano pang sabi dito? We know not what we should pray for as we ought, but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. So, ang Holy Spirit, siya ang nakakaalam ng mga bagay na dapat nating ipag-pray. So, hindi natin alam kung ano ang ipag-pray natin. Ang Holy Spirit, alam niya kung ano yung dapat nating ipag-pray. Tutulungan niya tayo sa mga weaknesses natin. Tutulungan niya tayo sa mga infirmities natin. Okay? At siya yung magre-reveal kung ano talaga yung mga needs natin na dapat maipag-pray. Tignan nyo sa verse 27. And He that searcheth the hearts knoweth what is the mind of the Spirit, because He maketh intercession for the saints according to the will of God. So, pag nag-pray tayo, okay, it must be according to the will of God. And kapag yung prayer natin ay in the Spirit, guided by the Spirit, we know that that prayer is according to the will of God. Why? Ang Holy Spirit ang nagpaalala sa atin. Ang Holy Spirit ang kumilos para maalala natin, malaman natin, ipagpipray natin, at sasagutin ng Panginoon dahil kalooban ng Panginoon. Okay? So, the Holy Spirit is interceding in our behalf. So, doon sa Ephesians chapter 6 verse 18, nabasa na natin kanina yung Ephesians chapter 6 verse 18, ano? Pero pag binasa niyo yung mga
preceding verses niyan, yung armor of God. Kapag nasuot mo na yung spiritual armor, yung helmet of, ano yung mga spiritual armor? Sige nga, ano yung mga spiritual armor? The helmet of salvation, the breastplate of righteousness, yung belt of truth. Ano pa? Yung gospel shoes. Tapos meron tayong sword of the Spirit. Meron tayong shield of faith. Pagkatapos na maisuot natin yan by faith, ang instruction is to watch and pray. Diba? O, paano ka magbabantay kung hindi mo muna suotin yan? Kaya nga, may shield of faith para pansalag doon sa mga fiery darts ni Satan. Meron kang sword of the Spirit para malabanan yung mga maling kaisipan, maling katuruan, at manatili kang focused sa pinapagawa sa iyo ng Panginoon. So sabi dyan, praying always with all prayer and supplication in the Spirit and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. So nagsimula tayo sa praise. Sinundan ng isang silent waiting. Merong period of confession. Iko-confess natin yung ating mga sins, iniquities, transgressions. Merong time ng scripture praying. Pero mahalaga din mga kapatid, itong watching. We need to watch. We need to be alert. We must be watchful. Awake, alert, and yung mga specific needs na i-reveal sa atin ng Holy Spirit, maipag-pray natin. Kaya nga, itong katanungan ng Panginoon, could you not watch with me for 1 hour? Okay? During your prayer time, you need to be watchful. Kung magpe-pray ka for 15 minutes, you are to be watchful during that 15 minutes of prayer time. Para hindi tayo mag-wander. Hindi mag-wander yung isip natin sa kung ano-anong mga bagay. Para kapag si Satan nagpapadala ng mga kaisipan na hindi nakakaluwalhati, nakakalugod sa Diyos, malalabanan natin. At makakapagpatuloy tayo sa panalangin. Manatili tayong alerto. Amen? Di ba? Meron ngang isang, di ba? Yung isang broadcasting company, Alerto 24. Ganun din tayo pagdating sa prayer. Alerto. Okay? Sa panalangin.